Alam niyo ba na may isang madilim na bahagi ng kasaysayan na madalas hindi binabanggit sa mga sermon? Ito ang Inquisition, isang sistema ng paglilitis na itinatag sa ilalim ng kapangyarihan ng simbahang Katoliko upang hanapin, litisin, at parusahan ang mga taong itinuturing na heretic o lumalaban sa aral o doktrina ng simbahan. Noong taong 1231, naglabas ng kautusan si Pope Gregory IX upang magtatag ng mga tribunal ng Inquisition sa Europa. Ang mga hukuman na ito ay pinamunuan ng mga kinatawan ng simbahan, kadalasan ay mga pari at monghe na may kapangyarihang mag-imbestiga sa pananampalataya ng mga tao. Kapag may taong inakusahan ng maling paniniwala o pagtuturo ng aral na iba o taliwas sa katuruan ng simbahan, maari siyang arestuhin, litisin, at pilitin na umamin. At upang pilitin ang mga akusado na magsalita, ginamit ang ilan sa pinakakilabot na paraan ng pagpapahirap o torture sa kasaysayan. Narito ang 10 torture devices na nauugnay sa panahon ng Inquisition. Number 1. The rack. Isang kahoy na makina kung saan itinatali ang mga kamay at paa ng biktima sa magkabilang dulo. Pagkatapos ay iniikot ang mekanismo upang unti-unting hilahin ang katawan hanggang sa mapunit ang mga kasukasuan. Number 2. The strappado. Tinatali ang mga kamay sa likod ng biktima. Pagkatapos ay ibinibitin siya sa ere gamit ang lubid at biglang ibinabagsak pababa, na kadalasang nagdudulot ng pagkakatanggal ng mga balikat. Number 3. Water torture. Pinapahiga ang biktima. Nilalagyan ng tela ang bibig at paulit-ulit na binubuhusan ng tubig. Ang pakiramdam, parang unti-unting nalulunod. Number 4. The Iron Maiden. Isang bakal na kabaong na may matutulis na spike sa loob. Kapag isinara ang pinto, ang mga matutulis na bakal ay tutusok sa katawan ng biktima. Number 5. Thumb screws. Isang maliit na aparato, ngunit napakasakit. Ipinapasok ang daliri sa pagitan ng metal plates at iniikot ang turnilyo hanggang madurog ang mga buto ng daliri. Number 6. The Judas Chair. Tinatawag ding Judas Cradle. Pinauupo ang biktima sa ibabaw ng matutulis na pyramid habang unti-unting ibinababa ang kanyang katawan. Number 7. The Spanish Boot. Isang bakal na aparato na inilalagay sa paa o binti. Pagkatapos ay hinihigpitan o hinahampas hanggang sa mabasag ang mga buto. Number 8. The Pear of Anguish. Isang metal device na hugis prutas. Ipinapasok ito sa bibig o ibang bahagi ng katawan, at kapag iniikot ang mekanismo, lumalawak ang metal petals sa loob. Number 9. Burning at the stake. Isa ito sa pinakakilalang parusa laban sa mga tinatawag na heretic. Tinatali ang biktima sa poste at sinusunog sa harap ng publiko. Number 10. The Breaking Wheel. Ikinakabit ang katawan ng biktima sa isang malaking gulong. Pagkatapos, binabasag ang mga buto gamit ang pamalo o martilyo. Hindi maikakaila ang pangyayaring ito ng kalupitan na pinukala o ipinag-utos ng simbahan. Narito ang pag-aamin mismo ng isang paring Katoliko. Sabi ng isang paring Katoliko na si John A. O'Brien sa kanyang aklat na may pamagat na The Truth About the Inquisition sa page 47 at 49 ay mababasa ang ganito. Sa Filipino, hindi matatakasan ng simbahan ang pananagutan sa paggamit ng torture ni sa pagsusunog ng mga biktima sa tulos. Hayagang naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng torture at sa pagsusunog sa libu-libong tinawag na erehe sa tulos.
Ang kanilang pagsang-ayon sa gayong malupit at brutal na mga hakbang ay walang dudang isa sa pinakamadilim na bahid sa kasaysayan ng Holy Office at mananatili hanggang sa katapusan ng panahon bilang dahilan ng kahihiyan at batikos laban sa kapapahan.